ano ang importante? Diploma or yung diploma or diskarte. Pero, minimeasure kasi natin yung success sa success na binibigay ng mundo. yeah, net worth, gano'n, yeah. Well, in fact, yung success ng Possessions, mundo, yeah. it will only remain dito sa mundo. To be clear again, ang rami kong mistakes. I mean, if I can go back in time, kung paano ko i-approach. Hanggang ngayon, nagkakamali ako kaya. If you have to choose between business or si Family Jesus, business, no? what will you choose? Hey guys, welcome back sa The Encounter Podcast, and for today ay pang-anim na episode na natin to, and so makakasama ko yung pinakabata sa grupo namin, sa VG namin, which is very passionate when it comes to serving the Lord. At the same time, passionate din sa life niya doing business, and at the early age talagang pinasok niya to because he believes na ito yung calling niya para kay Lord. Speaking of calling, yung pangalan nito is hindi lalayo doon. So welcome, Colin. Yeah. Thank you sa pag-welcome. So, kamusta naman? Kamusta yung buhay mo ngayon? Ano yung pinagkakabalahan mo? Business, church? Now, kamusta yung mga ganap-ganap mo ngayon? Ngayon, sa ngayon naman, nakafocus sa pag-prepare sa wedding. I believe yun yung season ngayon, Kuya Jerry. And ayun, transitioning sa married life, kaya yun. Ilang taon ka na, bro? 25. 25. So 25 entering into marriage kasi isa sa pinaka na blessed ako sa kanya is that he is pursuing godly relationship. And so doon ako na-inspire sa kanya, na amaze sa kanya that as young as he is, yun yung dinidesire niya sa life niya. And so now, yun yung inaasikaso nila sa preparation ng wedding. So bro, kamusta naman yung preparation, knowing na meron kang business, sa ministry, at the same time sa family? Paano mo nahaharap, paano nyo nababalance yun sa preparation nyo naman sa wedding? Siguro I'm thankful rin sa pastor sa church, yun, mga leaders at saka ka-victory group na ano yung pinaka-top priority, which is number one, si God. Siyempre parang siguro as we progress na sa buhay, yung spouse ko na yung magiging priority. So nakikita ko na rin yung parang hindi naman friction, pero siguro yung okay, yung wedding pinapan namin, na-try namin yung best na mag-prepare. And nakikita mo rin yung yung may biological kang family, tapos yung future family mo na parang nakikita mo na kung paano na 6'7". 6'7". Paano mo na siya win away. So, yeah. Pero yun nga, in the future nga, si Jen na nga rin maging priority ko. And siguro yun, prioritization. Kasi habang tumatagal siguro ko yung importance ng time. So, kailan naman yung kasal, bro? May 16. May 16, wow. Pang-invite natin May 16, so yeah. And I'm so happy naman na we'll be witnessing yung wedding ninyo na yun because you are praying for that. And so yung process of yung relationship nyo, parang nakita namin, na-witness namin, and how you really kneel sa presence ni Lord and asking, diba, yung guidance ni Lord. And ngayon, parang andito na kayo, diba? Grateful ako sa mother ko kasi kinan niya ako kay God. Yun yung encounter ko kay God. Oh, so, yung mother ko, talagang pinunta niya kami sa church. I mean, kaya malaking very grateful ako kay mother. Parati ko yung sinasabi kay mama ko na, ay mama, thank you na pinunta mo kami kay Christ. Nakikita ko sa buhay ko yung ang hirap mo sabihin, pero yung improvement because you are in Christ. So speaking of yung encounter mo, bro, nung bata ka, at what age mo na-encounter si Lord? And paano siya nangyari sa buhay mo? That you said na, I will follow the Lord for the rest of my life. Ako naman, kuya, siguro at the age of 13. 13 siguro na parang mas napapalapit pa ako kay God. Okay. Pero grateful ako dun sa mga grade school teachers ko, parang yung kids church teachers ko na sila Pastor Anton, sila Ate Aileen, na so that nabibigyan ako ng natataniman ka ng seed.
Yes. Tapos yung mama ko may binili siyang Bible dati, animated. Grabe, hindi ko makakalimutan, kuya, kasi parang every umaga tinitignan ko yung story ni David tapos ni Samson. Kasi lalaki ka eh. Parang, okay. May slingshot, ang Oo. laki-laki ng katawan. So, parang through that, sa maliliit na bagay na yun, yung environment ko, parang doon ako pinupush ng mother namin na napaplant kami ng seed. Totoo yun kasi sabi nga sa Proverbs 3, but train up a child the way he should go so that he will be old, he will not depart from it. Yes. And yung seed na tinatanim sa'yo nung bata ka, Yes. yun yung parang who you are now Yes. in the Lord. Yes. Kasi parang maganda rin yung part din na yung environment nga lagi. Yeah. Kung saan yung environment mo noon, malaking bagay, factor Yeah. sa kung sino ka ngayon. Mm. Kasi parang yun yung na-adapt mo eh, di ba? Mm. And so, ang galing lang din, at 13 years old, you said na you want to follow the Lord. Yeah. You did follow the Lord for the Yeah. rest of your life. And kung pwede ako mag-add dun, kuya, it is gradual eh. Parang, aminin ko ngayon, kuya, marami pang binabago sigad sa akin eh. And parang, nakita ko yung blessing ng, ngayon yung season ko ngayon na papunta sa married life na, sabi ko kay Jan kanina morning na, uy, thank you na may nakausap ka na napagsasabihan mo. And going back sa Bible, he who finds a wife finds favor in God. The Lord. Eh, yung nakilala ko rin na nagbi-business na hindi ko papangalanan. yung nagkasawa siya, mas naging better yung decisions niya eh. Siguro yung accountability, nakukuha mo yung nasa utak mo. Pero di ba, kuya? Di ba? In-interview. Totoo yun, kasi yung favor ni Lord. Yeah. Because marriage is, of course, you are following the will of the Lord in your life. At the same time, you are to honor the Lord. Yeah. And so, speaking bro sa teenage life mo na encounter mo si Lord. Kasi hindi naman yung buhay natin bilang isang teenager, hindi naman siya yung parang napakabait natin or yung environment natin, di ba? Na parang joke lang po. Parang sinasabi, di ba? May kasabi nga kasi na yung mga kabataan is mapupusok. Parang ganon. So may mga parts sa buhay natin na, of course, na-experience natin na hindi maganda, okay. So paano mo naman parang hinarap yung mga situations nung kabataan mo na para hindi ka mas malihis ng landas? Paano nakatulong yung faith mo kay Lord? So may times rin na syempre pag sa high school ka, or kahit naman nasa out of school ka, may mga bullies eh. May point in time na ganun eh. Yes. Pero siguro, as I progress rin sa teenage years ko, mapalad talaga ako na nasa church ako na case in point sa studies ko, pag academics talaga, siguro yung starting high school na ako, grade 9. Ask God na, God, please, may ginugol kasi akong grade. Tapos, parang dun na pumapasok yung faith ko na, God, itong grade na to, ibigay mo. And for me, hindi naman good distraction siya, pero good siya na may goal ka. At least, may kinakon ka eh, may gusto kang target. Ito. And na-reach ko yun, and sobra-sobra pa. As in, sumusobra-sobra pa siya. And going back nga dun sa, siguro sa mga ka-victory group mo, lalo na si Kuya Billy that time. Through them, parang every week kayo na nagsasama-sama. Sabi mo, although wala namang sobrang na problema that time, pero nasasabi mo yung problema mo, para may point in time na nadidebrief mo yung sarili mo na, ito yung nangyari, ganito. May kagrupo ako sa school na walang ambag. Yung mga ganun na bagay na. Parang yung mga challenging. Yeah. And nakita ko yung kamay ni God sa buhay ko throughout these years, decades na iba pag may kapatiran ka, may grupo kayo na through the best times, bad times, na pagsasabihan mo. Yes. Kasi through them rin may support system ka na matibay. So ibig sabihin throughout your yung teenage life mo talaga is connected ka na kay Lord. Yeah. Yung environment mo, yung influence mo, Christian na talaga. Christian, surrounded ka sa mga Christian. So you're so blessed na meron yung ganong life. In a way, yeah. Sobra. Yeah. Parati kong sinasabi kay mother yun, thank you, mama. Kasi parang yun
seek ye first the kingdom of God and all of these things shall be added unto you. Hindi niya sinabi, except love life, except, di ba? Yung mga ganun na All, mga bagay, diba? di ba po? Teenage life mo, pinasok mo yung business. At what age mo napasok yung business naman sa buhay mo? Si mama na kasi yung nag-start nun eh. I mean, doon na, isa pang bless ako kay mama yun. I mean, growing up, nakita ko siya. Pero, nagkaroon ako ng interest or yung in-start ko siya 17. 17. Online. Okay. So, parang meron akong kaklase, doon kami sa harap ng pwesto, meron pang waiting shed doon. Try mo i-online. Eh, natuwa ako kasi yung first sale ko, I think ang binili niya 3 or 4 na jacket. Wow. Oo. And parang wala akong kinuha doon na binibigay ko lang kay mama kasi single mother pala yung mother ko. So, mahigpit talaga sa pera. So, yun. And that time, yung academics talaga priority ko. School. Yun talaga. I mean, yun ang akala kong direction ko. And this past few weeks, past few months, sabi ko, God, bakit? Parang pwede naman nandun ako sa academic line eh. Pwede talaga. I mean, okay rin naman yung track record ko that time. Talagang okay na okay. Yeah. And siguro, way din yun ni God na magkaroon ng desire sa puso ko. So, online, ganun. So, lahat ng free na time ko, nagtitinda ako sa online. Binibigay ko kay mama, ganun, ganyan. So, I think 2019, 2020 na stroke yung mama ko. Tapos parang at that time, ito na eh, nahinalongkat na yung buhay. Yes. Okay rin yung grades ko nung college. Pero yung reason rin kasi na accountancy yung kinuha ko that time was to, kasi business, parang doon ako nagkakakuan. Somehow para din makahelp kay mom. Oo. Sa business side. Oo. Or para may desire na rin ako. Okay. Tapos, that time na stroke hit, sabi ko, God, kung ito yung meron ako, or kung ano man kaya ko, sige nga, itry ko. So, doon na nag-start. I mean, to be extremely honest, ang rami kong hindi alam, ganun. I mean, very grateful ako sa church. I mean, sa kuya ko, sa mother ko na nandun. Ang rami pang talagang, at that age, wala ka pang alam, 19, 20. Talagang very few pa eh. Sa'yo mo na, mag-sales, which is, yun naman yung pinaka-priority. Yun yung parang 40 ko man, kung meron man, unting 40 ko yun. Pero ang dami pa eh. Ang dami niyang kailangan matutunan. Pero kung maganda rin kasing business na personal na improvement kasi ang rami mo talang kailangang ayos. I mean, sa tao, sa technical, sa sales. So, yung mga ganun na ba. So, bro, yung time na yun, like, nung na-stroke si mama mo, and then nandun ka na rin sa time na going to college. First year college ka na nun. So, parang nagkaroon ka ng decision na itutuloy ko ba yung schooling ko or doon ko yung business ni mama? And yung first year kasi ako na yun, parang pinipilit ko lang eh. Kilala ko yung sarili ko na pag yung inaaral ko, talagang todo ako eh. And to be clear again, ang rami kong mistakes. I mean, if I can go back in time, kung paano ko i-approach. Hanggang ngayon, nagkakamali ako. Kaya, through God's grace lang rin ngayon, kuya, na, I mean, kaya, si God lang rin yung sandalan talaga. And, through Him, ay, na-guide ka ngayon. Yun eh. So, ibig sabihin, mas pinursu mo yung i-continue yung business ni mom mo. During that time. So talagang nag-stop ko muna sa school. Yeah. And siguro akin to unpopular belief, no? Alin? Sige. Iba kasi yung there are ways na mag-acquire rin ng knowledge for me, lalo na ngayon siguro. Dati, lahat ng subjects aralin ko. But this time na very practical yung approach niya. I mean, may YouTube, may podcast, may mga digital courses. Yes. Yun yung mga kinukuhan ko. Tapos yung iba in-interview ko pa. Yeah, may YouTube University, YouTube may Google University. Cum laude ako ng YU. YouTube University. yung mga natatanong mo na nagde-negotiate, yung mga ganun na bagay na ang raming ways na matuto. And iba rin yung, yung book na Psychology of Money. I mean, hindi ko nang pinopromote yun, pero nagkakaya ako sa sinabi ng isa na
like, sige, mag-YouTube ka, mag-Spotify ka, yung mga podcast, magbasa ka ng libro, mag-courses ka, digital courses, tapos yung makinig ka sa mga tao, advices nila. Pero, yung experience. I mean, meron kang kakaibang experience bukod dun sa 5 na yun na sources of learning na ikaw lang rin makagets eh. Yeah. So, I think kasi yung gusto mo point out doon, bro, kasi yung knowledge that we have, they are blessing. At the same time, yung mga wisdom ng mga naunang nagbi-business. But knowledge without experience is mahirap din. Yeah. Kasi yung know-how mo, pag i-apply mo siya sa totoong buhay, mahirapan ka rin eh. Di ba? May i-apply mo, pero hindi guaranteed yung success. Parang ganun. Pero yung experience nga na parang ipapakita sa'yo ng buhay na ganito yung gagawin mo. Tsaka doon ka rin nag-adjust, natututo. And added factor yung mga natututunan natin. Pero yung sinasabi na, ano ang importante? Diploma or yung... Diploma or diskarte. Pero ano yung... I personally, I believe kung ano yung calling ni God sa'yo eh. Yeah. And I think yung direction na yun siya eh. Yun. Oo. Case to case kasi yun eh. Oh, case to case. Hindi mo naman sasabihin na pipiliin mo yung isa than the isa, 'di ba? Or yung diploma or yung diskarte. Kasi napatunayan naman ng mga tao yan eh, 'di ba? Na yung isa tinik niya yung diploma, naging successful. Yung isa tinik niya yung diskarte, naging successful. Hindi naman lahat din ng nagkaka-diploma nagiging successful. Hindi rin naman lahat ng nagkaka-diskarte nagiging successful. So balance din siya. So if both of them meron ka, blessing. Blessing. Pero hindi mo pwedeng sabihin na i-degrade mo yung isa because meron kang diploma or i-degrade mo yung diploma dahil meron kang experience. So life is not about having something sa buhay mo. It is actually yun nga, yung calling. Pupunta ron eh. Ang ganda sinabi yung kuya. And hindi ko siya tinignan na, ito yung purpose of calling ko. Gusto ko lang tumulong sa mother ko. Okay. And yung that time, iba kasi pag single mother nanay mo eh. Mahigpit talaga sa pera. I mean, talagang tipid kung tipid, frugal kung frugal. And for me, during that time, bukod sa academics na kailangan ko maging matino, gusto ko rin tumulong eh. Isupa yung isang jacket na matinda ko, ibigay ko sa kanya. Kasi, at an early age, sabi ko, siguro 7 ako that time. Ayoko ma-stress si ma'am. Nag-iisa na siya eh. So kung sakit pa ako sa ulo, I mean yung mga ganun na bagay na, pinapalaki kaming dalawa, ayoko nang ibigay sa kanya. Kaya yun. Ang galing nga. Ang galing yung conviction mo, no? To really help kay mom mo. And mahirap din naman talaga na lumaki sa isang household na nanay lang meron. And yun nga, parang, well, ang importante naman kasi doon is, yung ginagawa mo is to glorify the Lord. Especially sa line ng life natin, na masasabi natin na meron tayong Lord sa buhay natin. As long as we are not using that for our own advantage, para lang makasakit ng ibang tao, di ba? But, pursuing things that you want to do, especially if God called you to do, is saying yes to it, yun yung mas importante. At the same time, you are glorifying the Lord sa mga ginagawa mo. Di ba? And may concept rin kasi ng opportunity cost or trade-offs na paano pag ito, paano pag kwan. Pero siguro, at those times, although few times ko lang naman talaga naisip, sigad lang din eh. At peace ako na ginagawa ko to. Kasi, kung gawin mo to, may sasabihin yung tao. Pag ito gawin mo, may sasabihin yung tao. Hindi mo rin naman talaga wala eh. Mapiplease ang lahat ng tao. Ang hirap na ma-please mo isa, i-please mo isa. Gawin mo yung gusto mo, yung gusto ni God para sa buhay mo. Sa generation natin ngayon, madaming perspective. Ito yung tama, ito yung kailangan mong gawin, ito. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Panginoon, ano yung pinapagawa ni Lord sa'yo? Did you live your life to the fullest, glorifying the Lord, in the relationship with the Lord, doing the will of the Father? Or parang yung buhay natin is binuhay lang natin para i-please ang mga tao. And bro, during that time ngayon sa situation mo ngayon, masasabi mo ba na tama yung tinahak mong path that you pursued business than schooling?
Hindi ko eh. Di joke lang. Parang na-challenge Ano, na, na-challenge ano, ka. Ang ganda ko kasi it is, 5 years na. 5 years. 5 years mula dun sa decision na yun. Through these 5 years, siguro very grateful ako sa mother ko, sa kuya ko. And yung experience na marami akong tao nakilala nag-business. Sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Kung hindi ko in-accept yung trade-offs na yun, hindi ko yun magawa eh. Yes. They did not pressure me na mag-school eh. Shout out tuloy ako. Shout out kay Sir Dodong Kakalano. Baka i-share ko tong video sa kanya. Nagbi-business sa Bukidnon. May 52 hectares ng lupa sa Bukidnon. Previously, dati siyang assistant country manager ng nationwide ng Hewlett Packard. Yes. And yung anak niya, inas ko siya yung question niya, may dalawa siyang anak. May isa nag-college, may isa nag-business. So, who better yet to ask the question? Kasi may mga times, pero few times lang na napapaisip ako sa question. Pero who better yet na sinong pagtanong, kundi siya. Ito yung mga libro niya. I-sponsor kita sa Dodo. Yung iba, 3 beses ko na binabasa eh. And he gave the best answer kasi 3 years kong pinapakinggan. Itong si Sir, mag 4 years na. And ang ganda eh. Hindi necessarily na need. Which is, ang importante, you are constantly learning. Parang through that, through videos, through lahat ng pwede. Actually, even pag naglalakad ako, lahat yan, business yung mga yun eh. So parang, okay, ganito sila. So, the world is your oyster na you are constantly learning. Pero I think, bro, yun kasi yung part na iniisip kasi natin that learning can only be happen sa school. Yeah. Pero hindi naman. Yeah. If you just allow yourself to be a student, wherever situation you are, whatever you're going through, learnings can happen sa kung ano mang ginagawa mo sa buhay. Depending din kung anong gusto mong tatahakin. Yung mga principles rin na sa pag-aaral, yung discipline mo na mag-study, yung habit mo na mag-study, meron pa rin eh. Yung character mo na, yung mga deadlines, ganito. They are also parang foundational mo rin. Yes. And ang ganda ng pinoint out nyo kasi kung ano yung purpose mo, paano ko to i-connect kay God talaga eh. And sa lahat ng actions ko, yun, i-connect mo sa dots na kay God. I-direct ko to lalo kay God. Kung may makakilala ka mo sa starting ng business, paano mo sila punta kay God? Paano ka pa makapagbigay? Ano ba yung leading ni God sa pagmamanage mo ng pera? Kung saan mo i-allocate man sa church or sa missions man, yung mga ganun na ba? By the way guys, hindi namin sinasabi na schooling is hindi kayo mag-aral. No. We are promoting na mag-aral kayo if yun yung opportunity, yung season now. Do your best sa schooling, studying. What we are saying is that andito kami sa life namin that we are thinking and we are really following what God wants sa life namin. Kasi at the end of the day, yung decision na tinake niya, siya rin naman ang magiging responsible yun kay Lord. Diba? And I think yun yung mahalaga no? Sa Christian life natin. Being careful sa voice ni Lord sa life mo. Para mag-guide ka kung saan ka naman talaga gagamitin ni Lord. Kaya friend ko si Kuya Jerry. Hindi totoo kasi when you are surrounded by people seeking God, imposible hindi mo isik si God. Yes. Like, kaya rin in-accept ko kasi, friend ko si Kuya nakita ko hindi mo sure. 50 years from now. Di ba? 50 years from now. Like, I believe friend ko si Kuya na may mga times na, Kuya, anong ginawa niyo in this situation? And pag nasusurround ako ng tao, ako rin na nare-remind ako, and I believe minsan you do not need to learn new things eh. You need to be reminded. And through the people, nare-remind ka, or nakikita mo yung love ni God, yun eh. Totoo bro, kasi hindi naman sa kasi kailangan natin magkaroon talaga ng mentors sa life. People that would really influence us, especially sa faith nila. Hindi natin masasabi na, meron ako si Lord, alam ko na yung gagawin ko. No, there's still a lot of things that we need to learn, especially sa mga tao na ahead of us. Because of their experience on how they experience the Lord din sa life nila day by day. There's a lot of seasons sa being Christian.
hindi lahat ng buhay natin is smooth sailing sa Christian Yeah. life natin. Yeah. Mas madaming ang challenges eh. Yeah, Diba? yeah. So speaking of challenge, bro, within your life doing business, ano yung parang masasabi mo na greatest challenge na na-experience mo? And paano mo siya naharap having the Lord in your life? Greatest challenge. Sa business, and paano naka-help yung faith mo naman in dealing with that challenge? Siguro, ang ganda ng question, no, kuya? Siguro kung may problem sa business, I mean, iba yung pag-answer ko sa question, pero grateful ako na meron yung church in a multitude of godly counsel, di ba? Para mas naging wise ka. And kung may problema ako, pwede kong masabi sa inyo, and there is no judgment. I mean, ikukuha nyo na ano yung pinaka-best na approach dun sa situation na yun. And I mean, si Kuya Paris na friend ko, ang ganda ng illustration niya eh. Pag may malaki kang problem, para ka nagbubuhat ng malaking bato. And as you share it to other people, yung bato, malaking bato lumilit kasi sinishare mo eh. Yeah. Through my mother and kay kuya ko, sila rin yung mga pinaka-main person behind the scene na nandun sila. Oo. Hindi ka rin napabayaan. Yeah. Very, 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 very grateful ako. Knowing pa yung story mo ngayon, having yung business sa business, at the same time, you are parang taking care din kay mamo, sa family, sa kuya mo. At the same time, yun nga ngayon sa take care of. Preparation na rin sa marriage or sa wedding. And then, meron yung serving, diba? Sa church. And lahat yun nagagawa mo. Diba? And so, hindi lahat ngayon, kuya. Hindi lahat ngayon. I mean, in a way na you are still giving time sa mga areas na yun. And so, ang tanong ko is that, with all those things na ginagawa mo sa buhay mo, why are you volunteering in serving sa church even when you are busy? Taking care sa business nyo? Ay, siguro, going back 2 years, 3 years ago, iba rin eh, yung si Kuya Eman na mag-encourage siya mag-serve. I mean, yun talaga, isa talaga minami yung decency. I-serve siya, tapos yung leadership ni Kuya Eman. And siguro pag-mold rin ng character, yun yung isa. And siguro yung single pa talaga ako, mas marami pa akong time eh. Okay. So doon pa ako mas naka-serve. But due to the new season siguro ngayon ng buhay, napansin ko rin nag-evolve, umiiba. Pero yun yung pinaka-main reasons. Okay. Ang galing lang kasi, pwede mo naman sabihin nun na, hindi, dito na ako sa business side. Dito lang ako, focus lang ako dito. Bakit pa ako mag-serve sa church? Diba? Bakit pa ako mag-set up, di ba? At saka kuya, parang in a way kasi, parang pahinga mo rin. Paano naging pahinga yun eh? Kasi di ba mag-serve ka, gagalaw ka pa rin naman. Pero ikaw ba naman kasi kuya, puros jacket na ikita. Alam mo yung parang ibang environment rin. By the way, isa lang yun, by the way, yung business niya is clothing line or jackets. Jackets. Kasi pwede naman kasi natin yung sabihin di Lord, okay na ako dito, pwede naman kita dito. Pero at the same time, meron pa rin tayo yung heart to serve the Lord. Amen. When it comes to our Christian life. And yun nga lang, na hindi ibig sabihin din naman na spiritual side 100%, pero yung life mo outside is 0%. Yeah. Dapat balance lahat. Yeah. And so nakikita ko rin naman yun yung sa kung paano mo rin nililive out. Diba? Yeah. In doing your business at the same time, serving si Lord sa church. And ang ganda ng pinoint out yung kuya. Kaya ako rin friend si Kuya Jeric. Kasi, I mean, nababalance niya yung thoughts ko na hindi mag-extreme sa sa serving. I mean, may season talaga ng buhay na talagang may time ka man for me personally, trying my best rin. Tapos, hindi rin extreme sa business. Nandun ka sa sino yung mga tao sa buhay mo, ano yung mga priorities mo. And parang pag napakinggan ko, okay na parang dun sa pre-marriage counseling, sabi ko kay Pastor Anton, yung tanong ko, paano yung hierarchy of things? Ano yung priority mo? Lalo na married life ka na, paano mo ipa-prioritize yung siguro yung spiritual family mo. Pero yun going back na naman dun, si God, spouse, syempre yung family mo. Tapos, nandun na sila priority mo sila, pero mayroon talagang
konti. I think sa akin kasi, Sandali. personal take ko kasi, when it comes to serving, not only the church. Yeah. Ang totoong serving kasi is wherever you are. Yeah. Are you allowing yourself to serve other people? Yeah. Oh. Kaya kahit nasaan kang situation, kahit saan kang lugar, Yes. nakikita ba yung ng mga tao si Lord sa buhay mo? Are you Yeah, ministering to other people? Are you serving people Yeah. kahit sa outside ng church? Kasi Yeah. minsan, tayong mga Kristiyano, mabait tayo sa loob ng church eh. Yeah. Pero paglabas natin, okay, I am on my own, di ba? Kumbaga sa Sunday, mabait tayo, like, we serve, we do this, we do that sa church. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, wala na ako sa church. Gawin ko yung mga gusto ko. Pero yun nga kasi, in serving is that, true serving is, hindi mo pinipili kung saan ka mag-serve. Yeah. Kung saan kang lugar. Yeah. Dapat ikaw mismo yun. Yeah. Parang lifestyle Yeah. to serve. Amen. Because that's what we ought to do in following the Lord. Yeah. Kaya nga sabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve people. How do you balance naman yung spiritual life mo with the demand of business and family? Ang ganda ng sinabi nyo kanina, Kuya, which is yung lifestyle eh. Yung parang naka-integrate siya na kunya sa Sunday, walang kasamahan or nagkaroon ng problema. I make sure na magsimba muna, mag-read ng word bago may gawin yung bagay. Although may mga times na mahirap na i-remind mo na mag-devotion ka. Yes. Tapos, ayun, yung siguro yung lifestyle na integrate mo tas yung priorities. Totoo yun kasi bro, with sa life natin, without our relationship kay Lord, prioritizing our time kay Lord, yung relationship natin kay Lord, parang ang hirap harapin yung isang araw na wala si Lord sa buhay natin. Parang napakaano siya, pero yun yung reality ng life eh. Para hindi ka maging boastful, prideful, yung pride ba, in living the day that you think that you're able to face everything on your own. Well, in fact, that hindi naman natin alam kung the challenges that may happen, di ba? O yung mga struggles na pwede nating maharap day after day. Kaya kailangan natin si Lord sa buhay natin lagi. And ang ganda lang din kasi na parang yun nga, wherever we are to be mindful of who we are kay Lord. Kasi yun yung pinaka-identity natin eh. Before tayo na naging business person, before tayo na naging kung sino man tayo, whatever the titles that we have. Pag sinasabi natin na Kristiyano tayo, we are first anak ni Lord. We are first believer ni Lord. We are first follower ni Lord. Diba? Sabi nga, diba, we are bought with a price through the blood of Christ. In which, I think yun yung parang, ano rin naman natin, response natin kay Lord, which is to really glorify Him every day and to seek Him every day sa life natin. Diba? Parang response na yun eh. Diba? You, us being grateful and thankful for what Jesus has done for us. Diba? And so, ano naman bro yung ano naman yung mga go-to passages mo or scripture sa life mo pagka meron kang mga bagay na na-experience sa life mo sa business, sa spiritual life, sa family na mga problema. Ano yung parang pinaghahawakan mo na scripture that encourages you? Siguro sa akin, yung isang verse na gusto ko yung Habakkuk 2, verse 2, sabi doon, write the vision and make it plain. Though it may tarry, run to it, for surely it will come in an appointed time. Na yung nagbibigay ng desire si God as you go along. Mangyayari yun eh. Yun yung katulad nito sa wedding. Dati yung desire ko, paunti-unti na build up eh. Ngayon nandito na. So, si God yung gumagawa it will come to pass talaga rin. Lahat na. As long as you entrust it to the Lord. Yes. And yun kasi yung sinasabi ko na we are not in control. Yung mga bagay-bagay in the future. And yun yung isang parang favorite kong sinishare that God is already in our tomorrow. God is outside our timeline. He knows He sees yung nangyayari sa atin. And so if God sees our tomorrow, if God is in our tomorrow, diba? So, dapat lang na we are to entrust to Him everything. Ang ganda nun Gusto yun Oo naman. Ang ganda yung quote
God is in our tomorrow. Yeah, kasi hindi siya bounded ng time. Yeah. He create the time for us. And it removes anxiety. Yeah. Di ba, kuya? God, you are in our tomorrow eh. You know the future. And we surrender it to you. Kaya, yeah. Minsan kasi nag-overthink rin ako. Kaya, Gusto ko lang i-point out din kasi hindi naman ibig sabihin na wala na tayong karapatan na mag-decide for what we are going to do. It's actually entrusting yung decision natin kay Lord para yung desires natin would be aligned to His will because His will is much better, much more beautiful than ours. Kaya di ba His ways are higher than our ways and His thoughts. And the more that we are, yun yung sinabi mo kanina, Habakkuk 2, that we are to write the vision, yung goals and plans natin into plain. Isulat natin, i-pray natin, we are to seek the Lord through it, entrust natin kay Lord, so that those vision, those plan, will be aligned to His will, and then He will guide us through and help us through para ma-accomplish yung mga bagay na yun sa buhay. Kasi sabi nga rin ni Lord, desire din naman talaga ni Lord sa atin that we will experience His fullness, yung blessing na din-desire natin, so that our joy may be full. Hindi naman tayo pinagdadamutan ng Panginoon eh. Yes. Because what He wants is the best for us. So parang yun din na we are to entrust Him because we already know our future. Kaya nga dapat the more na we live our life, the more din na i-trust natin yung buhay natin kay Lord. So that we'll be guided in the path of righteousness. And so, with all those life experiences, bro, if you have to choose, if you have to choose between business or si Family Jesus, business. what will you choose? Family business or si Jesus. Yeah. Business ko. Joke lang. Lord, oh. Hindi, kuya. No? Sigad talaga. Number one. I mean, paano pag di ako Kristyano? Saan na ako nito? I mean, I can say the same thing. Pa-English pa ako. Diba? Saan ako ngayon? Siguro, basta yung temper ko or baka gumagawa na ako ng something na bad or crimen, di ba? Pero sigad talaga eh. Di ba the concept of trade-offs na paano pag iba yung tinahak ko? Pero parating dumadapo sa isip ko na hindi na ako, I mean, paano ko makikilala si Jen, si Kuya Eman, kayo, si Jesus talaga. And yun, hindi yung religious na practice, pero yung relationship. And kung ito yung isa sa favorite ko eh, na parang napakinggan yung White Chinkitan eh. Or I mean, na-quote na rin ng iba, pero siguro nag-transpire, nagtatransfer sa buhay ko na wala ako pag wala si God eh. Ang cliche niya, pero totoo yun. Oo, wala ako eh. Sino nga ako para piliin niya to do some things, di ba? Sa buhay. Kaya, si God talaga ako. Blessing kasi, yun yung parang minsan tinitake for granted natin, having Jesus in our life. Na parang hindi tayo naman siya eh. Hindi tayo nagiging grateful sa little, or I mean, sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya sa atin. Either maliliit or malalaki. Ito pa lang kuya, we can conversate, walang persecution. I mean, even the fact na nabubuhay tayo daily and to know that we could pray, we could read the Bible, go to church and listen to His Word. Laking blessing na eh. Salvation parang panalo na tayo kuya, di ba? Totoo bro, yun pa lang. Follow-up question pala is, ano naman yung parang lesson na natutunan mo in doing business that you could apply sa life mo in following the Lord? Lahat gumagana because of God eh. Lahat and lahat kung ano yung business ay yung family businessman, I mean kay God yun eh. I mean the timeline that I have. Siguro yung isa pang example sa Bible yung I think sinabi ng Moses na God help me count my days eh. Very limited and yung with that limitation rin, kay God rin lahat eh. And kung ano man yung meron, buhay man, I mean family businessman, workman, I mean yung church man, lahat kay God. And patuloy lang na lahat ng decision sinusurrender kay God kasi sa Kanya rin lahat eh.
With that, bro, ano parang, kasi natap nga natin din yung business side, ano yung parang part doon na masasabi mo na, why are you doing business? Ano yung end goal mo? Ano yung Yeah. purpose? Why are you Yeah. doing business? Why Ganda, did ganda. you pursue business? Yeah. Ganda ng tanong ko eh. So, it was a gradual din sa akin na, I mean, ito na, grabe na, personal talaga, may inuugot talaga eh. Pero, yun, siguro yung answer ko dun, I mean, case in point, tights, di ba? Mm. Pag hindi mo pa siya fully na-understand, siguro, ako lalo na dati na, pinaghirapan ko naman to, pero, Deuteronomy 8:18, di ba? It is God who give you the ability to produce wealth man or pera man, di ba? Sa kanya galing eh. So, kung meron ka mang pera man, ganito, God, saan nyo po gusto ko to ilagay? Gamitin. And although meron naman yung I think promise sa I think Book of Malakay na meron naman pag sa tithes, pero more than that 3:10. kasi, more than that, siguro ako personally na ngayon nagbibigay ako ng tithes, God, sa'yo lahat. Ganun na eh. Kasi sa kanya talaga lahat. And how are you going to use kung anong meron ka to advance the kingdom. So, kung giving man, or kung mag-support ka man, I mean, through that Through that ko na naisip, or kung sino man nakilala mo sa business na wala pang relationship kay God, or sa customers mo man. So, parang katulad ng nasabi siguro kanina na lifestyle na paano to, lahat ng ginagawa ko, may connect mo talaga eh. Yes. And siguro going back sa, I think, libro ni Pastor Steve Norel na, hindi, meron siyang illustration doon na, yung student, hindi mag-missionary ako, mag-campus missionary ako. Pero prior pa ng paragraphs nun, mas encourage na doon ka sa field mo. Kasi mas effective ka doon mag-share eh. Mas alam mo kilala mo yung tao. So, pwede ka mas maging salt and light sa other people. So, ganun. More than a monetary, sa service mo, sa time mo. May friend ako dati na, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya sa akin, sabi ko, gusto mo maging effective? Yun. And kung yun man yung calling ni God na dumami, yun eh. And more than that, yung sa dumami, to serve people, to earn man. Mag-grow pa ako. Gusto ko matuto pa. And through yun, yung siguro unting pressure or dadating na pressure, matututo pa ako. So, yun. Maganda. Continuous learning talaga. Yeah. Kasi I think yun yung business part, no? Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin na alam ko na lahat. Yeah. Hindi lahat for business. Yeah. Hindi lahat for work naman or workers. Yeah. Kaya nga balance lahat eh. Yeah. Meron kang set of skill and talent na doon ka talaga. Lahat nagbi-business, no? Parang minsan kasi, no, inisip natin, maganda naman kasi pag inisip mo na, businessman. Alam mo yun yung challenges, yung problems, yung process na nag-go through ninyo na hindi nakikita ng ibang tao. Yeah. Kasi nakikita lang yung success, pero hindi nakikita yung challenges. Pero hindi pa kami successful. If you have the heart na the thinking of, I am successful. Yeah. I am successful not because of me, but because I have the Lord. Yeah. Amen. Diba? Yun na yung title. Yun yung main point. Minimeasure kasi natin yung success sa success na binibigay ng mundo. Yeah. Net worth, gano'n, yeah. Well, in fact, yung success ng mundo, yeah, it will only remain dito sa mundo. Amen. Yeah. Pero, us having the Lord sa buhay natin, we would say that we are successful because the Lord Jesus victoriously rose again from the dead. Yeah. And that's the victory that we are holding on to. That's why we are victorious, successful. In every area of our life. Gusto ko lang matap yun pala ulit, bro, when it comes sa schooling and business. Do you still have the heart na i-continue yung schooling mo even now na nasa business side ka na? Pero pag sinabi ni God, siguro ngayon na-enjoy ko yung part na I can learn sa sariling pacing na I'm not siguro fina-follow yung parang set of systems ng school na pero siguro na-enjoy ko ngayon, but pag sinabi ni God, through His Word, pag pinanya ako na I think there's nothing stopping me pag yun sinabi. Kasi napag-usapan natin yun before, bro.
na hindi mo naman kinu-close yung door Yeah. into Yeah. going back to schooling, Yeah. given the chance that the Lord will open opportunity. Yeah. Yun yung reality ng sinasabi natin ng Yeah. diploma and Yeah. Oo. experience. Just because you already have the experience doesn't mean naman na i-close mo na Yeah. yung door in having diploma. At the same time, in having diploma, hindi mo na ibig sabihin na magiging panghawakan mo lang yun na, Yeah. nakapagtapos ako, dapat ganito ako. Hindi. Hindi rin. Kaya, experience and diploma goes hand in hand. Diba? Yung balance pa rin naman talaga. And so, maganda lang kasi yun kasi you are called now sa relationship mo kay Lord, sa Christian life mo, you are called to business. Yeah. God called you into business because you have a purpose sa business. Kasi you can still reach out business people to lead them to the Lord. Yeah. Amen. Yung mga tao na nakakilala mo sa business side, yun yung ano mo, yun yung influence mo. Yeah. Kung paano mo i-share si Lord sa kanila. Pagpipilitin mo kasi yung isang bagay na hindi naman talaga yun yung calling mo. Magsa-self-destruct ka. Eventually, mapapagod ka. And then, ma-feel mo na burnout ka na. Hindi pala ito para sa akin. Hindi nga talaga. Yeah. Frustrated ka. But at the end of the day, yun nga yung, am I glorifying the Lord sa ginagawa ko na to? Yes. Kasi yun nga yung personal walk natin kay Lord. Ikaw din naman ang sasagot kay Lord. So before we close, bro, what is one thing or message or lesson na natutunan mo that you can share sa viewers, sa mga tao na gustong mag-business at the same time, the young generation that wants na tahakin yung business side? Ano yung lesson na pwedeng maiwan sa kanila? Ayun, seek ye first the kingdom of God and all of these things shall be added unto you na. Pag siya yung number one mo, I mean, it does not, excuse you sa problems. But despite the pain or my problems, there is peace, there is love na nanggagaling kay God na magli-lead sa'yo, mag-guide sa'yo na hindi naman perfect lahat ng buhay mo. I mean, there are problems. I mean, kanina may mga sinasabi ako sa'yo, di ba? But, nandun si God eh. And from the title na encounter, no? Na-encounter ko si God na sa buhay ko, through the people rin, I mean, through the word, and through seeking God talaga. Na, yung sa simple na pagbasa mo ng word through other people. Yun eh. Isik mo lang si God. Isik mo lang, I mean, sa lahat ng areas ng buhay mo. I mean, hindi ma-imperfect, pero aayon siya eh. Hindi siya yung perfect decision. I mean, hindi ka magkakaroon ng perfect decision, but you will have the best decision kasi meron si God sa tabi mo. Meaning, having the Lord in your life, kahit na ano yung ginagawa mo. Amen. Sa kahit anong line ang gusto mong tahakin, meron dapat si Lord. Sa sentro ng buhay mo. Yes. Totoo yun, guys. No? And so, well, bro, that's it for our podcast and this episode. Thank you, bro, for your time. Thank you dahil actually matagal na namin iniisip ko. At finally, nangyari siya. Dahil very busy siya eh. Oh, Jesus! Hindi. Mas busy pa to sa artista. Thank you guys for watching again this video. Thank you for tuning in and thank you for supporting this podcast. I hope that really you will like, share, and subscribe and follow us on Facebook, of course, The Encounter Podcast, sa YouTube channel natin, The Encounter Podcast as well, para mas ma-update pa kayo sa mga susunod naming mga videos. And you can also follow yung si Colleen sa Facebook page nila, yung sa business, yun bro? Yung pangalan. Garahe Store. Kung gusto nyong tumingin ng mga jackets, yun yung binibenta nila. Follow him sa Garahe Store sa Facebook nila. So thank you, and that's it for this episode. See you in the next video. Bye.